needs are provided. God is good. Our Father is a good provider. Amen? Kaya nga, nung si Adam, ay nung si Adam at yung kanyang buong family, anong sabi doon ni Lord? You are blessed. Kaya, kung talagang aaralin natin ang Biblia, people of God, hindi mo pupwedeng sabihin na hindi ka pinagpala. Kung nauunawaan mo yung ginawa ng Diyos, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka binibless ng Lord. Amen? We are blessed. Kahit hindi ka maniwala, you are blessed. Kahit nagdududa ka, pinagpala ka pa rin. Kahit na hindi maganda yung kalagayan mo today, still, you are blessed. Amen? You are blessed kasi yun ang sinabi ng Lord. At ang pagpapala ng Diyos ay isang agreement, covenant, tipan, na anong ibig sabihin? Unbreakable. Nung sinabi ng Lord na ikaw ay pinagpala ko, walang sino man ang pwedeng magbago nun. Amen? Hindi kailanman, even Satan, ay wala siyang kapangyarihan to change the covenant of God sa kanyang creation. Even Satan ay hindi siya makagawa. Wala siyang magawa. Or even the situations na kung nasaan ka ngayon ay hindi mababago yon. Walang kinalaman your education, walang kinalaman yung educational attainment natin, walang kinalaman yon. Yung sinabi ni Lord na you are blessed, may degree ka, wala. Amen? Single ka forever, widow ka today, faithful yung husband mo or your wife o hindi, may anak ka, wala, still, hindi yun mababago na you are blessed by God. Amen. May bahay ka, wala. May sarili kang sasakyan, ikiwala. Kahit yung mga bagay na yan ay wala sa iyong bahay, sa iyong tahanan, people of God, still ang pangako ng Lord. Ang binitawan ni Lord ay tayo ay pinagpala ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Hallelujah. God always does His part when making a covenant. Genesis 17 verse 2. Genesis 17 verse 2. Ano ang sabi ni Lord? Ang nagsasalita ay si Lord, I will make a covenant with you. Sino po ang nag-decide na magkaroon ng covenant with us? Not you and not me. Not us. Ang sabi ni Lord, I. Amen? Si Lord ang nag-decide, si Lord ang nag-isip, si Lord ang nagplano, si Lord ang nagbigay. Ang sabi niya, I will make a covenant with you. Of course, yung pinaka-first audience ay hindi tayo. Ang pinaka-first audience dito ay walang iba kundi si Abraham. Pero today, people of God, ay hindi na ito para kay Abraham. Ito ay para na sa atin at para na sa iyong magiging anak at sa iyong pamilya at sa iyong angkan. I will make a covenant with you by which I will guarantee. Wow. Amen? The word guarantee. Amen? By which I will guarantee to give you what? Countless descendants. Will multiply you exceedingly.
Amen? Kanino yan sinabi? Kay Abraham. Covenant, people of God, ibig sabihin ay unbreakable agreement. Hindi siya pwedeng mabago ng panahon, ng haba ng panahon, at hindi pwedeng sirain ni numan. Amen? When God makes a covenant, He does not lie. Pag si Lord ang nagsabi, wala siya nakasinungalingan. Pag siguro ako ang magsabi, huwag kang magbigay ng 100% na pagtitiwala. Kasi baka masira ako sa sinabi ko. Baka may sinungaling ako sa sinabi ko. Pero kapag salita na ng Diyos ang nagsabi, i-embrace mo yan, iyakapin mo yan, kasi kahit konting lie ay wala yan. Because the Word of God is pure. Numbers 23 verse 19 sa NLT, Numbers 23 verse 19. God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? No. Never. Pag si Lord ang nagsabi, lahat yan ay totoo at Kanyang gagawin. Hallelujah. Amen? Genesis 17 verse 4. Anong sabi doon sa Genesis 17 verse 4? This is my covenant with you. You, tayo yan, people of God. This is my covenant with you. Kung pwede nga lang, alam mo, kung plano ko, kung po pwede ko lang magawa, parang gusto kong ilagay dyan yung apelyido mo. Yung apelyido natin. Amen? Hallelujah. Kasi dapat i-claim mo eh. Kasi people of God, ang salita ng Diyos, nagmamanifest ito sa buhay natin, hindi lamang sa panahon na pinakinggan mo. Take note for that, people of God. Kasi maraming taong nakikinig ng salita ng Diyos. Akala natin, pag narinig natin yung salita ng Diyos, kapag nabasa natin yung salita ng Diyos, okay na yon. No. Hindi enough ang nakikinig ka lang ng word. Hindi sapat na ikaw ay nagbabasa lang ng word. Dahil ang manifestation ng word ni Lord in our life, once na ito ay pinaniwalaan mo. Kapag ito ay tinanggap mo, kapag ito ay in-embrace mo, kapag sinabi mong yung oo ay talagang pinaniwalaan mo. Pag pinaniwalaan mo yung word ni Lord, saka lang siya nagmamanifest in your life. Kahit sabihin sa'yo ng pastor, you are healed. Pero sinabi mo, amen, pero hindi ka naman talaga totally naniwala na you are healed, still, hindi ka healed. Amen? Kasi nasa pananampalataya natin. So, this is my covenant with you. I will make you the father of a multitude of nations. He does not break His covenant. Psalms 89 verse 34. Psalms 89 verse 34, anong sabi doon? No, sabi ni Lord, no, I will not break my covenant. I will not take back a single word I said. Biruin mo yon? Sabi ni Lord, lahat ng salitang binitawan ko, sa bawat salita, ay hindi yan babalik sa akin na walang nangyari at hindi na pangyari yung ibig sabihin ng salitang aking binitawan. Yun ang ibig sabihin nun. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Wow. Praise God. Sabi ni Lord, no, I will not break my covenant. I will not take back a single word I said. He remembers His covenant. He remembers His covenant forever. And Psalms 105 verse 8.
Psalms 105 verse 8. He always stand. Sabihin mo nga, stand. He always stands by His covenant. The commitment He made to 1,000 generations. Hallelujah. Amen? The commitment He made to 1,000 generations, hindi po yun nababago. God is faithful to every generation in keeping His covenant of blessings. Amen. Now, people of God, tingnan natin yung covenant na binigay ni Lord, itong mga binasa natin. Kanino yung covenant na yon? Kay Abraham. So si Abraham bumalik na kay Lord. Sino ang naging anak ni Abraham? Si Isaac. Tignan niyo po, Genesis 26 verse 12 and 13. Genesis 12, 26 and 13. When Isaac planted his crops that year, he harvested 100 times more grain than he planted. For the Lord, basahin nga natin, for the Lord bless. Nako, kung may Bible ka, i-circle mo yan. Kung mayroon kang ano dyan, i-highlight mo yan. Anong sabi doon? For the Lord blessed him. He became a very rich man, in his wealth continued to grow. Yung promise na yon, hindi yun kay Isaac. That promise ay kay Abraham. Nung nawala na si Abraham, namatay na si Abraham, at ang namumuhay na ay ang kanyang pinaka-huniko iho na si Isaac, naranasan ni Isaac ang mag-harvest ng kayamanan dahil yung covenant ng Lord ay hindi nasira sa kanyang tatay at hanggang sa kanya. Palakpak diyan kay Lord. Hallelujah. Then, sino ang anak ni Isaac? Si Jacob. Di ba? Isa sa kanyang mga anak ay si Jacob. Tingnan natin yung Genesis 28 verse 3 and 4 and 13. Si Jacob na. Namatay na si Isaac. So si Jacob naman. May God Almighty bless you and give you many children, and may your descendants multiply and become many nations. May God pass on to you in your descendants the blessings. Come on, take note uli yung word doon. Wala pa dyan? Wala. Ayan. Ano sabi doon? May God pass on to you and your descendants the blessings. Hallelujah. Palakpak dyan uli kay Lord. Hallelujah. So blessings, He promised, kanino daw? Binalikan ni Lord. He promised to Abraham. Hallelujah. May you own this land where you are now living as a foreigner. For God gave this land to Abraham. Wala na si Abraham, pero yung covenant na binitawan ni Lord kay Abraham, nagpatuloy sa kanyang anak na si Isaac at tinatamasa ng kanyang apo na si Jacob. Grabe, people of God. Napakasarap. Then, verse 13. At the top of the stairway stood the Lord, and He said, I am the Lord, the God of your grandfather, Abraham, and the God of your father, Isaac. The ground you are lying on belongs to you. I am giving it to you in your descendants. Nakita nyo yon, people of God? Ilang henerasyon yon? Mula kay Abraham, 14 generations. From Abraham to Isaac, 14 generations yun. From Isaac
to Jacob another 14 generations. Kaya pag magulang ka, or kahit hindi ka magulang, kung ikaw ay isang tao na may pinanghahawakan na pangako ng Diyos sa buhay mo, pumukit ka man na hindi mo makita at maranasan yung kabuuhan, pero sasabihin ko sa iyo, ibibigay pa rin ng Lord yun sa iyong anak, sa iyong apo, at sa lahat. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ibang klase ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, ibang klase ka. Amen? God, hallelujah. Our God is a faithful God. Our God is a loving Father. Tatay kasi natin siya eh. Amen? Tatay kasi natin si God. Siya ay faithful Father. Kaya nga kung may panghahawakan ka sa mundong ito, hindi yung mga pangako ng tao at hindi rin yung magagawa mo, ang panghawakan mo kung ano yung pangako ng Diyos sa iyo. Kasi hindi yon kayang hadlangan ng sitwasyon, hindi yung pwedeng hadlangan ng kaaway, hindi yun pwedeng hadlangan ni numan. Amen. So ngayon, na-establish na natin. So malapit-lapit na tayong pumunta doon sa mensahe talaga. Amen? O, kasi kung ano pa lang tayo, introduction pa lang tayo. So Genesis 30, verse 43. Sa Genesis 30, verse 43, as a result, Jacob become very wealthy. As a result, sabihin mo nga, as a result, oh, di ba? Kapag mayroon kang pinangahawakan kay Lord, mayroong resulta yan. Imposible na ang buhay ng isang tao ay i-entrust kay Lord na walang magandang resulta. Imposible yon. Kapag ang buhay mo ay na kay Lord, laging mayroong magandang resulta yan. Amen. As a result, Jacob became very wealthy. Ano daw sabi doon? With large flocks of sheep and goats and female and male servants and many camels and donkeys. Grabe, pinagyaman talaga si Jacob. Pero ang simula ni Jacob, wala talaga. The next generation. Naka-14 generation tayo. Ilang generation yon? From Abraham to Isaac, 14. And then from Isaac to Jacob, 14. Then, from Jacob to Joseph, another 14 generations. Amen? Genesis 39 verse 2 and 3. Generation na ni Joseph. Genesis 39 verse 2 and 3. The Lord was, sabihin mo nga, the Lord was with Joseph. So ano naman ngayon kung si Lord ay na kay Joseph? Ang sabi doon ay, so he succeeded in everything he did as he served in the home of the Egyptian's master. Nang dahil si Lord ay na kay Abraham, si Lord ay nandun kay Isaac, si Lord ay nandun kay Jacob, at si Lord ay na kay Joseph. At nang dahil si Lord ay hanggang kay Joseph na generation, ano nangyari? Si Joseph, everything he did, lahat ng kanyang ginagawa ay pinagtatagumpay ni Lord. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Lahat ng kanyang ginagawa, nagtatagumpay si Joseph. Bakit? Dahil ba siya matalino? Dahil ba siya ay aral? Dahil ba siya ay may degree? Wala. Nang dahil ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ay nasa kanya. Hallelujah. Amen. So, tapos na tayo. Na-establish na natin. Punta na tayo doon sa pinakamensahe. Amen. Okay, ang tanong na sasagutin natin ay, what happens when God's covenant of blessing is upon you? What happens when God's covenant of blessing is upon you? Ano naman ngayon? Amen.
kung nasa akin yung covenant ng Lord, kung kiniklaim ko ito, kung ini-embrace ko ito, ano kaya ang mangyari? Nako, number one, na resulta na tayo ha, nasa resulta na tayo. Number one, the blessing can be seen around you. Tingnan mo po, Genesis 39 verse 3. Potiphar noticed. Ano sabi doon? Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Sandali, si Potiphar ba ay believer? Hindi po. Si Potiphar ba ay mayroong Diyos tulad ng Diyos ni Joseph? Wala po. Si Potiphar po ay isang Egyptian. At ang mga Egyptian ay hindi kumikilala sa Diyos ng Israel. Pero yung walang Diyos, na-notice niya, napansin niya na mayroong Diyos na umaalalay, mayroong Diyos na sumusuporta, mayroong Diyos na tumutulong kay Joseph, kaya lahat ng kanyang ipinapagawa, nagagawa niya ng maayos, nagiging matagumpay, kasi nga mayroong Diyos si Joseph. Sino nakapansin? Sino ang nakahalata na mayroong Diyos? Taong walang Diyos. Amen? Taong walang Diyos, pero parang naniwalang mayroong Diyos, kasi itong si Joseph na kanyang utusan, kanyang kasambahay, lahat ng ginagawa ay pinagtatagumpay nang dahil meron siyang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord sa bagay na iyon. The blessing can be seen around you. So, once na ang Diyos ay nasa sayo, halata yun. Sabihin mo sa katabi mo, halata yun. Very obvious na mayroon kang Diyos. Amen? Very obvious na mayroon kang Diyos. Halata ng mga tao kahit hindi sila naniniwalang may Diyos. Halata ng tao na itong taong to may kakaiba sa Kanya. Hallelujah. Amen? Very obvious. Then number 2, Genesis 39 verse 3. Same verse, people of God. Number 2 point, there is success in everything you do. Wow, people of God. Paano kaya kung ganito tayo? Amen? Everything we do ay nagtatagumpay. Wow. Amen? Tayong mga tao, tingnan niyo po yung mga tao. Yung mga taong hindi talaga sinasamahan ni Lord or hindi naniniwala kay Lord ng buo, alam mo yung buhay natin, punong-puno ng try and try and try. Amen? Oo. Ang buhay natin puro, itry natin, malay mo. Kaso sa pagtatry mo, ang nauubo sa'yo lakas. Resources. Oras. Amen. Tapos, sige, try ng try. Hanggang tumanda ka na. Tapos sinabi na ni Lord sa'yo, malapit na kitang kuhanin. Hala, try ng try. Walang napagtagumpayan. Ano ang problema? Ano ang problema? Hindi naman katamaran kasi may ginagawa ka naman. Nagtatry ka naman. But the problem is, sa iyong pagtatry, hindi mo tinitiyak na kasama mo yung presence ni Lord. Amen ba? Kung susugal ka lang naman sa buhay sa mundong ito, amen, di ba yung mga nagsusugal, hindi yan uupo sa bingguhan na ang utak niya matatalo ako. Wala. Ikaw ba naman, ikaw pa yung nagaganon. Sa letrang B, mga ganon, di ba? Oo. Nasa utak mo ba? Talo ako. Itataya ko tong 100 ko, pero talo ako. Ganon ka ba mag-isip? Hindi ka ganon mag-isip. Lahat na nagsusugal, lahat ng nasa bingguhan, ang utak niyan, ang pera niyang inilatag dyan sa harapan niya, mananalo siya. Ganon din sa buhay, people of God.
Sa buhay natin, kung ilalatag mo yung buhay mo, sana ilatag mo na yung buhay mo na alam mo, sa bandang huli, panalo ka. Amen. Ilalatag mo yung buhay mo, sugal. Ilalatag mo yung buhay mo, pasuntok sa buwan. Puro ka try ng try. Maiksi lang ang buhay sa mundong ito. Akala mo mahaba. Akala mo aabutin tayo ng 100? Akala mo aabutin tayo ng 200? Ayaw ko nun. May mga kulugo na tumubo sa atin. Yung mga mukha natin inugatan na. Di ba? Yung mga mukha natin may mga kabuti na tumubo. Gusto mo pa bang mabuhay sa ganong itsura? Natural, ayaw mo na. Kasi darating ang araw, wala nang kwenta yung mga pampahid natin sa mukha. Wala nang kwenta yung lotion, wala nang kwenta ang mga pampaputi, wala nang kwenta yan. Darating ka dyan. Darating tayo dyan. Amen? Darating yung araw na, yung mga shampoo ng kabayo, hindi na pwede sa'yo. Kahit nagsashampoo ka ng kabayo, shampoo ng kabayo, hindi na tumutubo yung buhok mo. Darating ka dyan. Amen. Darating yung araw na ang pustiso mo para lang kumapit. Kasi ayaw nang kumapit. Bumabagsak na. Kailangan mo nang bumili ng pampakapit. Amen. Darating ka dyan, people of God. Ganun yung life natin. Amen. So, si Joseph, ang ganda ng kanyang buhay. Hindi niya tiningnan yung uri, people of God. Tingnan mo si Joseph. Hindi niya tiningnan yung uri ng kanyang trabaho. Kasi kapag ang Lord ay sumasayo, hindi usapin kung ano yung ginagawa mo. Hindi usapin kung yung ginagawa mo ay malaki ang sahod. No. Kapag ang Diyos ay sumasayo, yung ginagawa mo, kahit simpleng gawain yan, because ang Diyos ay sumasayo, nagiging pagpapala sa'yo yan. Amen. Nagiging kahit ano yan, simpleng tindahan yan, kapag ang Diyos ay nasa sayo, maghahatid ng blessing sa'yo yan. Hallelujah. Pero kahit ano ang gawin mo, kung ang Diyos ay hindi mo ka-partner sa buhay mo at hindi ka sinasamahan, hindi mo siya nire-recognize, kahit ano ang gawin mo, laging mag-fail ka sa huli. Actually, tayo mga tao, yung mga pain na pinagdadaanan talaga natin, hindi naman talaga si Lord ang may gawa. Amen po ba? Hindi naman talaga si Lord. Di ba minsan tayo mga tao, lakas ng loob natin manisi? May Diyos ba? Ganun pa tayo, di ba? Saan ka? Ganun pa tayo. Wow, di ba? Saan? Nagmahal lang naman ako. Di ba? Ibinigay ko ng buo ang buhay ko. Ganyan lang, ala. Di ba? So, ganun ba yun? Meron bang Diyos? Alam mo, all the pains, batchmate, all the pain na pinagdadaanan natin, hindi naman tayong may gawa. Tayo talagang may gawa. Kaya wag mong sisisihin si Lord. Mabagal ang pagtagumpay sa buhay mo, mabagal, hindi mo nakikita kaagad-agad yung success mo. Paano? Sometimes mainit ka, sometimes malamig ka, magiging tapat ka kay Lord. Tapos sunod na linggo, hindi na naman. Maayos ka ngayon, mabait ka, sunod na linggo, demonyo ka na naman. Tapos mabait ka na naman ngayon, sunod na linggo, demonyo ka uli. Gusto mo magtagumpay, hindi pwedeng ganun. Si Lord, ang tinitingnan niya ay yung consistency of our faith, the consistency of our obedience, the consistency of our holiness. Yun ang tinitingnan ni Lord. Sunod na buwan, mabait. Sunod na buwan, demonyo. Sunod na buwan, may sungay na. Wala talaga. Amen? Oo, doon tayo nabibiktima ng mundo. Ang tinitingnan ni Lord sa atin ay yung consistency natin. Kasi pag consistent ka sa ginagawa mo, kahit mabagal, pero nakakaasa kang mayroong magandang resulta. Amen? Pero ang mga tao kasi, ang gusto natin madaliin ang mga bagay-bagay.
sa panahon na naiiwan na natin si Lord at sa panahon na hindi na natin nako-consider si Lord, kaya pagdating ng oras, ang sisisihin natin si Lord. Tapos, mayroon pa tayong ganang magtanong, bakit Lord? Anong pagkukulang ko? Wow! Di ba nagtanong ka pa? Di ba? Oo, di ba? Lakas ng loob mo, ha? Ako nga, hindi ako makatanong kay Lord, eh. Amen? Oo, so, there is success in everything He do. Kasi nga, si Lord ay nasa kanya na notice yun ni Potiphar. Amen? Number 3, malapit ako matapos. Number 3, the blessing will bring you favor with others. Hallelujah. So the blessing will bring you favor with others. 39 verse 4, same chapter. This pleased Potiphar. So he soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. Dati, tagalinis lang. Amen? Tagalinis lang si Joseph sa bahay. Pero may na-notice si Potiphar. Kaya dumating yung time na siya ay prinomote ni Potiphar, yung favor ng tao. Amen? Tingnan niyo po, people of God, ang galing talaga ni Lord. Si Lord pala, para lamang i-bless tayo. Si Lord pala, para lamang maiparamdam niya sa atin yung favor niya sa atin. Pwede niyang gamitin kahit walang Diyos. Amen? Pwede niyang gamitin kahit na tao na walang Diyos. Kahit yung kaaway mo, pwedeng gamitin ni Lord to bless you. Amen? Si Potiphar, wala ngang Diyos. Pero siya yung ginagamit ni Lord na daluyan ng pabor ng Diyos sa buhay ni Joseph. Amen? Grabe talaga si Lord. Pag tiningnan mo yung ginagawa ni Lord sa buhay sa nation ng Israel, yun po ay mauunawaan mo kung paano rin si Lord kumikilos sa atin. Di ba si Lord? Kaya nga dati, pag binabasa ko yun, pag binabalikan ko yung ginawa ni Lord, talaga nakakatuwa si Lord. Alam niyo bakit? Di ba si Lord nangako ng land kay Abraham, tapos kay Joseph. Amen. Same land yung pinangako ni Lord. Yung land na pinangako ni Lord, may nakatira. Amen? Oo, may nakatira. May nauna na. Settled na sila doon. Oo, pero anong sabi ni Lord? Ang lupain na yon ay hindi kanila. Ang lupain na yon ay para sa inyo. Anong ginawa ni Lord? Pinaalis ni Lord ang lahat ng tao doon. Umalis kayo dyan kasi ang lupa na yan ay para sa aking bayan. Amen? Parang di kayo masaya. Si Lord nagdi-demolish ng bahay para lang magkabahay ka. Amen? Si Lord nagpapalipat ng mga kapitbahay para lang lumawak yung bahay mo. Kayang gawin ni Lord yon, pero pinaniniwalaan mo ba yon? Kasi kung pinaniniwalaan mo yon, magmamanifest sa'yo yon. Amen? Ganyan si Lord katindi. And, number 4, panghuli, the blessing will promote you. Kapag si Lord nagbigay ng favor sa buhay natin, the blessing of God will promote you. Anong sabi doon sa verse 4? Natuwa daw si Potiphar. So, he soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household in everything he owned. Joseph was blessed because the Lord is manifesting. Amen? The covenant is worth to Abraham, not because he is great. Dahil sa covenant ni Abraham, kaya blessed si Joseph. Hindi dahil sa si Joseph ay magtalino, hindi dahil si Joseph ay magaling, kundi nang dahil sa covenant ni Lord sa kanyang lolo na walang iba kundi si Abraham. Palakpak dyan kay Lord.
Hallelujah. So, God is always faithful to do His part when He performs His covenant of blessing. It is upon to us to agree with God and study the Word of God and to study the covenant of God in our life. So, people of God, remember that your job, my job, is not your source. God is your source. Amen? Not my, ang trabaho natin, people of God, hindi yung, dapat ganito ako, dapat, hindi. Si Lord ang iyong source. Amen? Sa Kanya magmumula ang lahat. You need to be assignment-minded. God has something greater for you than your job. Than your job. Di ba minsan akala natin, kaya ako binibless, kaya ako okay yung life ko kasi may trabaho ako. Pero minsan, patunayan sa'yo ni Lord, wala kang trabaho, pero hindi ka naman mamatay sa gutom. Amen? May provisions pa rin si Lord. Amen? So, people of God, God has something greater for you than their job. He has an assignment. He has a place, a purpose for us, people of God. God is sending you out to a place to be a fruitful and to multiply. You are to take the blessing. That is in you. And to bless everyone around you. Today, pag uwi natin, bago ka umuwi, in a spiritual realm, kuhanin mo muna yung blessing na para sa iyo. Kasi hindi yun para sa iba, para talaga yun sa iyo. Amen? As a father, katulad ko bilang tatay, bumili ako ng cellphone para kay Yam. Bumili rin ako ng cellphone para kay Josh. Yung cellphone na para kay Yam lang yon. Yung cellphone para kay Josh, hindi yun kay Yam, kay Josh lang yon. Ganon si Lord. Hindi po pwedeng si Lord may pinagdadamutan tapos mayroong binibless. Hindi ganon si Lord. Si Lord ay pantay-pantay. Kung mayroon siya, mayroon ka din. Amen po ba? Yes. Yung aking pinsan sa Bicol, bumili ng aircon. Pina-airconan yung bahay. Pero yung bahay niya sa tabing dagat naman, dapat wala ng aircon kasi tabing dagat. Nung nagpakabit siya ng aircon, nagalit yung kapitbahay. Pinost siya sa FB. Ganyan, mayabang kasi nagbili pa ng aircon. Kasi nagtaka siguro yung kapitbahay, grabe naman ang hangin dito, magsawa ka naman sa hangin kasi dagat naman ito. Bakit nga naman kailangan pa magpa-aircon? Siyempre, nagalit naman yung pinsan ko. Post din siya sa FB. Ikaw talagang babae ka. Gaya. Oo. Ako naman, bilang pastor na pinsan niya, naglagay din ako ng comment doon. Sabi ko, hindi dapat mainggit. Kasi, kung may pagpapala ang isang tao, maging masaya ka. Kasi isang araw, ikaw din naman ang pagpapalain ng Diyos. Sabi ko, una-unahan lang yan. Kasi ang Lord ay walang paborito. Oo, kaya nga hindi ka pwedeng mainggit. Kapag yung kapitbahay mo nagpatayo ng 5-story na house, o di maging masaya ka, pumunta ka, batiin mo, sabihin mo, ang galing, ang masaya ako para sa iyong achievement. Because one day, ikaw naman ang ibibless ng Lord. Hallelujah. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Walang paborito si Lord. Pwede ba tayo mag-worship kay Lord? Wala si Lord na pinapaboran. Lahat ay nandiyan ang ating Panginoon. Bago tayo umuwi today, bitbitin mo yung para sa iyo. Bitbitin mo yung blessing na talagang exclusively ay inihanda ng Panginoon for you. People of God, walang paborito si Lord.
Ang kailangan mo lang ay maunawaan mo na si Lord ay mayroong covenant sa iyo. And today, naunawaan natin na yung covenant pala ay isang agreement na hindi kailanman masisira, hindi kailanman matitigil ng dahil sa sitwasyon. Unbreakable agreement ang covenant. At ito, yung iniwan ni Lord sa atin, sa kanyang mga salita, pinapaunawa ni Lord sa atin. Kaya parents, kaya mga young people, sa iyo pa lang magsimula na. Tayong mga magulang, tiyakin natin na yung ating mga anak, mawala man tayo sa kanilang harapan, mawala man tayo sa kanilang paningin, pero ang mga anak natin ay hindi mamumuhay ng kawawa sapagkat ang kanilang pag-asa ay nasa kamay ng ating Panginoon nang dahil mayroong covenant ang Diyos sa ating pamilya. Today, people of God, ang tingin mo ba parang sa iyong compound o sa iyong lugar, parang kayo yung mabagal, yung paglago, mabagal, yung mga pangarap na naisa sa katuparan, kailangan mo lang balikan si Lord. Kailangan mo lang balikan ang Diyos. At kailangan mo lang tiyakin na sa iyong walk, sa life mo, ay kasama mo si Lord. Sa iyong everyday life, kasama mo si Lord. Tingnan mo yung consistency mo. Ikaw ba ay consistent sa iyong pananampalataya sa Kanya? Ikaw ba ay consistent na naglilingkod sa Kanya? Ikaw ba ay consistent? Kasi si Abraham ay consistent. Si Isaac ay consistent servant ni Lord. Si Jacob, si Joseph, hanggang sa namatay si Joseph, never siyang nawala sa presence ni God. Kaya hindi nahadlangan yung covenant. People of God, alam nyo ba, siguro mahirap itong tanggapin sa atin, pero gusto ko lang banggitin, ang pinakamalaki talagang hadlang para maisakatuparan yung covenant ni Lord sa life natin ay tayo mismo. Ako mismo. Ikaw mismo. Tayo mismo ang pwedeng maging hadlang. Pero hindi papayag si Lord na tayo. That's why nakakarinig tayo ng ganitong mensahe para mai-align, para maiayos, at para mailagay, maibalik muli sa presence ni Lord. Kaya habang tayo ay mag-worship kay God, please check your heart, check your motives.